Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-Pipino farmers. So from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Sa lahat kong mga subscriber, magandang araw at mega love shout out po, no, sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay nandito tayo, no, sa ating taniman, no, ng ating pipino na malapit sa greenhouse at malapit lang po sa ating kubo, no. So ito ang ating kubo mga ka-farmers, oh. Diyan tayo tumuloy. At ito ang ating pipino, no, may mga maliliit ng bunga. So nakakatuwa po mga ka-farmers kasi halos lahat ng mga puno ay may dala na ring mga bunga. Ayan po. Yan. Yan mga bunga na yan. So ang problema lang dito mga ka-farmers, no, sobrang init. Sobrang init kaya nga ang mga bunga ay malaki ang bandang din, maliit sa puwitan. So hindi natin masabi na calcium deficiency o kulang sa nutrients na calcium kasi ay nag-spray naman po tayo din. So share ko lang po sa inyo mga mga farmers. Itong tinataniman natin ng ay tambak po siya kasi napakalalim po ito. Siguro kung titingnan natin din mga ka-farmers, no, dyan ay nasa mga 4 siguro na rin pa ang lalim. So tambak to siya mga ka-farmers na lupa, tapos yun ang ating tinataniman ng pepino. So bakit to siya nabubuhay na maging ganito? Kasi naglagay tayo ng mga organic, yung mga compost mga ka-farmers, no, natural na organic, yung mga compost, tapos fertilizer. Yun po ang ating pinapaputing sa ilalim. Kahit 2 beses lang po ito nadiligan ng fertilizer, tapos nagbunga na siya na isang buwan kape na. Dahil may mga puting tong mga ipot ng manok o iba pang mga compost o organic, kita natin na mataba din siya. Ang ano lang din mga ka-farmers, sobrang init kasi abot din 34-36, no, ang temperatura. So sobrang init mga ka-farmers mula umaga hanggang hapon. Nako, napakainit po. So share ko lang po sa inyo, okay, yung mga tanim na pag halimbawa ganito na nagbulak na. Ang magandang foliar natin din mga ka-farmers, yung Peters na 945-15 Blossom Booster. So yun po ang magandang gamitin din para po sa patuloy na pagtubo, no, sa mga bagong usbong at saka sa bulaklak at saka sa mga bunga. Kasi pag may ganito na mga ka-farmers ay mga bunga na po ito, may naputol sa aso. Tapos ngayon mga ka-farmers, nagpapadilig kami. So kahit araw-araw namin to halos dinidiligan, kita namin mga ka-farmers dahil sa kakulangan siguro po ng tubig, madali lang matuyo. Parang dehydrate pa din. So yan, nagpapadilig tayo at may tao tayong nagdidilig. So yung ganito kalawa kasi kunti lang, madali lang po mga ka-farmers, hindi abutan na mga 15 minutes tapos na po ito. Kasi nasa 400 na po ito kapuno. Okay, so nagtatanong sa atin kung ano ang gamit nating pangdilig na tubig. Ito mga ka-farmers, deep well. Pero meron tayo sa isa nating area dan sa likuran, meron tayong 2 solar farm. Pati sa ating expansion mga ka-farmers na farm, yung tinatawag nating farm nito, solar din ang ating gagamitin doon. Kasi ang solar mga ka-farmers, isang beses ka lang gumasto ng malaki, tapos tuloy-tuloy na mapakinabangan mo. So ngayon, ito ang i-share ko sa inyo, ang pagdilig. So kung halimbawa mga ka-farmers ay balak po ninyong magpapagawa ng solar, ang pagpapabutas mga ka-farmers, parang may mag-idea kayo. Bawat tubo 8,000. Kung halimbawa 5 tubo, so 40,000 ang magasto nyo, no? Kung 5 tubo sa pagpabutas na lang. So magadepende din mga ka-farmers kung halimbawa ay ang tubo na ipapabaon nyo ay D3, mura-mura lang. Pero pag D4, yan 8,000. Pag D3 parang 6,000. So parang ganyan mga ka-farmers ang basihan nila. Kasi pinakamaliit na ay ibabaon sa mga gumagawa ng solar ay D3 kasi yon ang casing or D4.
So pag di-trace mga ka-farmers, 1.5 horsepower, pag di-4 3.5 horsepower. Pero pag ano naman mga ka-farmers, 5 horsepower ang gagamitin submersible, ano po, pwede tubo na 5, pwede din tubo na size. So ganyan kalaki, no? So ang ating ginagamit mga ka-farmers ay 4. So pag halimbawa 5 tubo is 40,000. Okay, din tapos bili ka ng mga materialis pa na tubo kung magkano ang tubo. So mag-refine din na. Then ang casing 4, ang trace mga ka-farmers pwede na dose, no? Number 2 na tubo ang ano, tapos 3 horsepower din dose. So ganun pa din kung halimbawa ay nasa 6 na tubo, mga 6.5, 6 din ang ano, ang tubo na ihuhulog. Then ang funnel board naman at saka ano mga ka-farmers, depende kung 4 lang sa mga kasama funnel board, mga 100 plus. Okay, tapos kung maglagay ka pa ng mga tubo, so yun ang mga ka-farmers, no? Pag meron kang mga 160,000, may tubig ka na na solar. Kung 8 mga ka-farmers, malaki, nasa 240,000. Depende din, no? Kasi may mga halimbawa area na matitigas ang ilalim, so mahirap kang makakuha ng tubig. Kaya magagastusan ka ng malaki. Meron kaming 6.5 na tubo mga ka-farmers, kasama ng tangke, kasi gumagawa kami ng tangke na 12 by 12 ang height. Tubo, mga ano, gumasto kami noon nasa 220,000. Di tapos nagdagdag pa ng tubo, mga 240. Para siguro parang nasa mga 5 taon na nakikinabangan. So isang business lang. So pag halimbawa mga ka-farmers, meron kang area na pag may ari mo, tapos maluwang-luwang, hindi bumaba sa 3 hektarya or 4 na hektarya, mataas man na lugar mga ka-farmers, di problema, no, na tataniman ng gulay, basta may tubig lang kayong pandilig. Ang problema mga ka-farmers kung wala. So yun lang. Yan, patapos na po sila magdilig mga ka-farmers. So yun ang ginagawa nila, no, ang pagdidilig ng tubig sa umaga. Maganda paghapon kasi umaga mga ka-farmers, alam niyo, pumunta kami sa isang area, yung tinatawag nating farm to, kasi may ginagawa kami doon, yung pagpamangutol ng kawayan. Tapos yung hose natin na hinuhugot nila ay number 1 po na hose, kaya malakas at madali lang mabasa, no, ang puno, ano. Kasi pag halimbawa yung maliit mga ka-farmers, matatagalan tayo. Ayan, number 1 na hose. Tapos may problema na sa dahon ng ating ano, pepino, pero hindi bali mga ka-farmers, pwede naman natin tatanggalin. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shoutout po ulit sa inyong lahat. Salamat po, no, sa inyong pagsama sa akin. Hanggang dito na lang po. Bye bye and God bless. Sana may natutunan po kayo sa ating video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless.